Magandang araw mga kaalaga! Welcome to Alagang Metro South Medical Med, simpleng usapang pangkalusugan, kung saan ginagawang simple ang seryosong health topics. Ako po si Veronica Bridget Cruz at ngayong episode, para ito sa mga magulang at guardians na laging may tanong tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak. Kasama natin ngayon ang isa sa mga pinagkakatiwalaang pediatrician mula sa Metro South Medical Center, Dr. Josephine T. Policar. Welcome po, Doc. Magandang araw. Magandang araw po. Magandang araw din po sa mga ating mga taga-subaybay at mga nanonood. Doc, i-clear lang natin ang ilang mga common myths sa pagpapalaki at kalusugan ng mga bata. True or false lang po, tapos konting paliwanag. Number 1 question po natin, kapag mabundat ang bata, ibig sabihin ba ay healthy? Ito ay mali, false, sapagkat ang malnutrition, ang definition nito ay pwedeng mataba or sobrang payat naman ng isang bata. Sobra o kulang sa timbang according sa kanyang age at height. Ang sunod po nating tanong, ang lagnat po ba lagi ay dahil sa tonsil o tonsillitis? Mali rin yan. It is false. Sapagkat ang lagnat ay maraming pinanggagalingan. Ang lagnat actually ay senyalis to ng ating katawan na meron ng nangyayari na sakit sa ating katawan. One of the most common myth is vitamins can replace proper meals. Totoo po ba yun? Mali rin yan. Sapagkat actually ating mga vitamins ay nanggagaling yan sa lahat ng mga pagkain na ating kinakain. So, ang dapat matutunan ng mga magulang ay bigyan ng tama o proper meals ang kanilang mga anak. Ito yung tinatawag na pinggang Pinoy na pinupush ng ating Department of Health. Ano yung pinggang Pinoy? So, ang pinggang Pinoy, sa isang plato ng isang bata, hatiin mo yon sa 4. No? Medyo 2/3 yung nasa baba at 1/3 yung nasa taas. Yung kalahati nun, yung dito sa 2/3 na isa, ay yung pang-glow. No? Yun to yung mga vegetables. Tapos yung another 1/4 ng sa isang pinggang Pinoy, ito naman yung mga prutas. At yung another 1/4 ay ito yung mga tinatawag na GO, yung mga carbohydrates. Ano yung mga ating mga pagkain na carbohydrates? Ito ay yung mga pasta, yung rice natin. Yan, yung kamote, carbohydrates din yan. At yung another 1/4, ito naman ay itong mga tinatawag nating grow. Ano yung mga pagkain na to make the children grow? Ito naman, itong mga protein, diba? Mga protina. Ano yung mga nagbibigay na pagkain na protina? Ito yung mga fish at mga meat. Yung eggs, yan, mga proteins din yan. Ang mga bata daw ba ay hindi na kailangan ng bakuna, lalo na kung hindi naman madalas nagkakasakit? False din yan. Kapag mayroong bakuna, ang isang bata, ito ay napoprotektahan sila na hindi maging grabe ang mga maging sakit nila at may iwasan yung komplikasyon. So, ang mga magulang dapat merong sakit o wala ang bata ay idadalhin nila sa health center o kaya sa kanilang pediatrician monthly ang kanilang anak, lalong-lalo na sa first year of life. Dapat yung first year of life ng bata, monthly silang pumupunta sa mga health center o kaya sa mga pediatrician para hindi lamang sa bakuna din, pati yung well-being ng bata, yung sa development nila. Ito ay na-examine bago maging malala ang isang sakit, ganyan. Ang paglalaro po ba ay parte ng kabuuang kalusugan ng mga bata? Tunay yan, totoo yan. Ang play is not just fun. Ang play is critical part for the child's development and health. Sa paglalaro ng bata, ito ay nakaka-encourage sa kanila na sila ay mag-exercise. Sila ay natututo paano mag-decide. Yung nade-develop yung kanilang teamwork. Sa pagpe-play, reduce na yung mga anxiety, depression, gano'n, sa mga bata.
mas maganda po na maintindihan natin kung ano ang development ng brain ng isang bata. Sa simula siya ay pinanganak. In infants, these synapses rapidly form and multiply in response to stimulation. So, ano yung mga stimulation na yan? Ito yung touch, talking, playing, and interactive or of the caregiver with the baby. So, in early stimulation, helps strengthen the neural connections or the wirings in the brain, allowing the brain to grow and develop optimally. Sapagkat pagdating niya ng 3 years old, ang brain niya ay 85% developed na. Then by 5 years old, 92%. And then by 10 years old, 98% developed. Kapag na-stimulate mo ng maganda ang isang bata at nabigyan ng proper nutrition for the first 3 years of life, diyan yung mas matalino, mas healthy ang katawan ng isang bata. Sa developmental delay ng mga bata, merong nahahati yan sa merong tinatawag na language or cognitive, tapos pangalawa yung motor, at ang pangatlo yung social or emotional. Sa language or cognitive red flags, at 2 months does not alert to voice, yun. Medyo red flag yan. Tapos at 4 months, dapat meron na siyang yung cueing, yung ganyan. Pag 4 months na, hindi pa rin nagaganon yung kanyang baby, red flags na rin yan. Pagdating ng 8 months or 9 months, dapat marunong na siyang mama, papa. Kapag 10 months, wala pa rin siyang ganon, red flags yun. Pagdating ng 1 year old, dapat na na niya ang kanyang nanay o kaya mama, ang kanyang daddy, dada. Kapag hindi pa siya nagsasalita ng ganyan at 15 months old, red flag na rin. At 2 years old, dapat meron na siyang 2 words. Labas tayo. Get milk. Ganon. At 4 years old, unclear pa yung speech. Yung red flag yan. Pagdating naman sa motor, dapat at 4 months, usually, tinitignan na niya yung kanyang kamay. Kapag wala pa siyang ganon, unable na, tinitignan niya 4 months na siya. Tapos lagi naka-close lang yung fist. Red flag yun. Yung pagdating ng 12 months old at 1 year old, dapat box with support na siya. Yun. Kapag at 15 months, hindi pa siya nagwo-walk na wala. Tapos nagtitiptoe pa rin yung pag niya, red flag na rin. Tapos sa socials, dapat pag 2 months, di ba, iyak na iyak ang bata. Dapat pag binuhat mo siya, yung makakalma siya. Pag sinabing viral infection, ito ay kusang mawawala din basta malakas ang resistensya ng isang bata. Kapag ang lagnat ng bata ay more than 2 days na, ang mga ubo at sipon din ay more than 1 week, hindi na siya viral, na kailangan na siyang makita ng mga pediatrician. Kapag okay ang isang bata kahit may sakit, mapapansin nyo na walang ganang kumain, hindi naglalaro, at tulog ng tulog. Or irritable, ganyan. Ang well child, kasi wala yang gagawin kundi kain, tulog, at maglaro. Yun. Kapag merong nagbago doon, may problema. Sa bare months, ang mga usual na mga sakit, yan, ubo, sipon, lagnat, ang dengue, all year round na yan. Hindi naman ibig sabihin na pag binigyan ka ng bakuna, hindi na magkakaroon ng ganitong sakit. Like mga pneumonia, mga measles, yan. Pwede pa rin magkaroon ng ganitong sakit yung mga bata, pero a very mild form. Yung sa mga magulang po na against sa mga bakuna, isipin nyo na lang po, napaka-importante kasi as a pediatrician na mabakunahan ang inyong mga anak. Life-saving siya eh. Life-saving. Sa akin as a pediatrician, tulad na sabi ko kanina, yung sa Pinggang Pinoy.
Yun ang balanced diet. Sa bawat meal natin, sa bawat umaga, tanghali at sa gabi, dapat kumpleto. Dapat meron siyang prutas, merong vegetables, merong meat, at yung carbohydrates. Sa latest na recommendation ngayon, pagdating sa screen time, yung quality ng pag-screen time. Okay lang sa mga less than 18 months na yung mag-screen time kausap. May interactive. Oo. So, pagdating naman ng 18 months to 24 months, dapat ang screen time should be limited to watching educational. Dapat interactive pa rin. So, kapag nood lang ng nood ang bata ng ganyan, ang na-stimulate lang sa kanya, passive, receptive. Ang problema, kapag walang caregiver, maghapon siyang nakaano doon, so receptive lang. Yun lang na-stimulate. Yung expressive, wala. So, hindi na-stimulate yung expressive part ng brain. Kaya dapat na meron din siyang caregiver na nakikipag-usap. Kasi, di ba, ang brain natin, pag hindi mo ginamit yung part ng brain na yun, liliit siya. Ang screen naman, yung mga games sa computer, sa may mga positive din naman na nabibigay sa atin. Doon din naman natututo ang mga bata, di ba? Pagdating ng 2 to 5, pwede naman ilimit sa non-educational screen time, pero dapat 1 hour lang per weekday, and then 3 hours on the weekend days. And then, by age 6 years old and above, we encourage them healthy habits and limit activities that include screens. Dapat natuturuan ng mga bata rin ng outdoor games. Sa family, during mealtime, dapat walang gadgets, walang screen time. Normal po ba na 2 years old na ang anak ko at hindi pa malinaw magsalita? Ayan yung sabi natin kanina, di ba? Kapag 2 years old, dapat may 2 words sentence na siya. Bawa, lika daddy, yung gano'n na mga words na mga 2 syllables or 2 words na malinaw na. Ang phrases kasi dapat yung mga 3 words phrases, mga 3 years old. 3 years old na po. Dok, paano po maiwasan ang sipon at ubo tuwing malamig na panahon? Yung sa ubo-sipon tuwing malamig na panahon, kasi ang ating body dapat, di ba, thermoregulated lagi. So, during malamig na panahon, dapat, kung malamig na malamig, dapat magano ka ng jacket, i-increase dapat yung ating immune system na sa tamang pagkain, more water, increase natin yan, and yung tamang pagtulog. Kasi kapag kulang ang pagtulog, kaya tayo bumabagsak ang immune system at nagkakasakit. Pangatlong tanong ko, okay lang po ba na mag-gadgets ang mga bata basta tahimik lang siya? Ay, yun na. So, tulad na sabi ko nga kanina, ang mga gadgets ay hindi natin dapat gamitin na parang maging babysitter. Para tumahimik ang bata, bibigyan mo ng gadget. Dapat ang gadgets ay controlled lang, limit lang. Para tumahimik ang bata, dapat mag-isip tayo ng ibang way, mag-isip siya na kung saan interesado yung anak niya bukod sa gadgets. I-divert mo yung kanyang attention sa iba. Maglaro kayo, di ba, na interesting dun sa anak niya. In summary, dapat regular na dinadala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga pediatrician or doktor o sa health center for the first year of life, dapat monthly. Tapos, after ng first year of life, at 15 months old, tapos at 18 months old, tapos 2 years old, tapos after ng 2 years old, yearly na yan, na routine dapat na dinadala ng mga magulang ang kanilang anak para ito ay nasusubaybayan sila sa kanilang development at yung kung nabibigay yung tama na mga nutrisyon at bakuna sa kanilang mga anak para maging malusog at matalino ang kanilang mga anak. Mga kaalaga, tandaan, ang bawat bata ay biyaya.
At dito sa Metro South Medical Center, alagang garantisado ang kanilang kalusugan. At ako po ay si Veronica Bridget Cruz. At ito ang Alagang Metro South Med, simpleng usapang pangkalusugan. Kita-kits next week!